Doc, magandang araw po sa inyo, no? Today is World Kidney Day. Siguro unang-unang question ko Okay. po sa inyo, Doc. Ano yung mga dapat malaman ng publiko pagdating sa usapin ng pangangalaga sa ating mga bato? Okay, so first, yung burden ng kidney disease muna. No? We have reached the top five, one of the top five causes of death sa Pilipinas. No? And it is alarming kasi mula sa top 10 lang, nasa top 5 na siya. At hindi nakatulong yung pandemic sa pangyayaring ito kasi lalo siyang tumaas in the last 5 years. Pangalawang fact sa datos, 10% lang ang nadadiagnose. And it is because of the fact that kidney disease in its early stage wherein may magagawa tayo para mapigilan ay walang simptomas. So talagang ang mga tao hindi magpupunta sa doktor para magpatingin kahit nagsisimula ng chronic kidney disease. Ang pangatlong fact is that may mga taong predisposed magkaroon ng sakit sa bato. At ito yung mga tao na dapat nating tutukan para magpatingin at magpa-screen ng sakit sa bato. So number one dyan, yung mga diabetic, no? Yung mga may diabetes, long-standing history of diabetes. Number two, yung mga taong may mataas ang blood pressure or hypertensive, tinatawag. Pangatlo, ito yung mga taong may sakit sa puso, no? There's a very strong correlation between heart disease and kidney disease, such that kapag ang isang taong merong unstable condition sa puso, malamang maapektuhan ng kidney, lalo na kung pangmatagalan na yung sakit sa puso. May mga tao din na mahilig uminom ng mga gamot or supplements na hindi na i-advise ng doktor at narinig lamang nila sa social media o kung saan man na meron na palang direktang effect sa kidney. No? And of course, yung mga tao na madalas masira ang kidney nila, no? Na temporarily nasira, nare-reverse, pero nagkakaroon ng damages. And of course, elderly. No? Habang tayo tumatanda, tumatanda din ang ating kidneys. So nagiging mas vulnerable siyang masira. Okay, so siguro yun yung dapat nating malaman na may mga taong dapat magpa-screen nang sa ganon, as early as possible, ma-detect ang chronic kidney disease at maiwasan na lumala ito at umabot sa dialysis. When we say magpa-screen po, yung mga nabanggit niyong grupo of individuals, what do they have to do, Doc? Do they have to go to their nephrologist? What is the screening na dapat po nilang pagdaanan for them to know if they have CKD or wala? Sige. Napakasimple lang ng mga test na hinihingi para sa screening. No? So kung isa kayo doon sa nabanggit namin at lalo na kung nasa pamilya nyo or membro ng pamilya nyo na may ganitong sakit or may relative kayong nagkaroon na ng sakit sa bato, no? Magpunta sa doktor para ma-determine ano kaya ang risk factor ninyo. Tapos, ang dalawang test na all around the world ay nire-recommenda ay very simple, very much available sa atin. One, creatinine. No? It's a blood exam that is available practically sa lahat ng laboratorio dito sa ating bansa. No? It's a blood examination to test gaano kataas ang level ng waste products sa katawan. Second, yung urine protein. No? Either we call it a urine protein creatinine ratio or urine albumin creatinine ratio. Ito ay eksaminasyon naman sa ihe upang makita kung nagtatapon na ng protina sa ihe. Kasi ibig sabihin nun, meron ng signs of damages. So, ito yung mga early screening na ginagawa. Napansin nyo, dalawa lang. Wala nga yung imaging, ultrasound, CT scan. Walang mga ganon. Very simple. And it's very much available sa ating mga government hospital. In fact, magandang ipaalam din no, na meron tayong mga konsulta package at nakausap na namin ng PhilHealth tungkol dito. Kasama tong mga test na to doon sa konsulta package na maaring i-avail ng ating mga pasyente all around the country. Doc, nabanggit niyo yung risk factors, no? What are the risk factors for CKD? Okay. Yung nabanggit ko kanina na mga ah, tao na maaring magkaroon ng sakit sa bato, yun din yung risk factor. Isang person na uncontrolled yung blood sugar. In other words,
pasaway sila. Hindi nila inaalagaan ang diabetes nila. So kung hindi kontrolado ang diabetes mo in the next 5 to 10 years, maring magkaroon ka na ng sakit sa bato. Second, yung mga uncontrolled blood pressure. Kung ang blood pressure mo ay patuloy na mas mataas sa 140/90 or mas mataas pa, maaring masira na yung bato mo. No? Yung mga taong laging umiinom ng mga pain relievers na parang halos araw-araw at nagiging maintenance na yung gamot na pain reliever, makakasira yan. O yung mga herbal supplement na not known at hindi na-examine, no? Na maaring makasira, no? May mga herbal supplements or herbal meds tayo na talagang indicated, pero hindi po lahat acceptable sa kidney. Yung mga taong madalas masira ang kanilang kidney, no? Dala ng infection like leptospirosis, no? Pag tag-ulan, di ba? Na ririnig natin, nakikita natin yan, nagiging busy ang National Kidney and Transplant Institute na tumatanggap ng maraming pasyente na nagkaka-leptospirosis, nagkakaroon ng effect sa kidney at nasisira. So kung nadadalas ang pagkasira ng kidney mo, pwede ring chronic infection or urinary tract infection na hindi mapagaling-galing or pabalik-balik, pwede niyang sirain ng iyong kidney. No? Kidney stone, no? Isa tayo sa bansa na mataas ang risk na magka-kidney stone at makasira sa kidney, lalo na kung ang kidney stone ay bumabara sa kidneys ninyo. No? And then yung nasabi ko rin nga kanina, mga taong may sakit sa puso, no? Mga taong medyo may katabaan or obese, no? Or overweight man lang, doon nagsisimula na 'yon, no? So kung overweight ka, magsimula ka ng magbawas ng timbang. And of course, yung ating mga elderly, no? Sila ang ating increased risk, no, ng pagkakaroon ng sakit sa bato. Dok, nabanggit nyo kanina na walang sintomas yung CKD. Pero on the end of the patients, ano yung dapat nilang tignan kapag may nakita na silang ganito? Parang may Ah, mga nababasa po kasi ako, Dok, na pag yung ihi daw masyadong madilaw, tapos mabula, tapos pag lagi daw masakit yung tagiliran, etc. Ano yung dapat, ito na yung mga nararamdaman at nakikita ng isang individual. Kahit pa okay. wala siya dun sa grupo ng mga nabanggit nyo, what are those physical, sabihin na nating manifestations or That would symptoms na come sinasabi nga from. ninyo na dapat maagapan natin or maalarma ang isang individual? Okay. So it is worth saying nga na talagang at early kidney disease walang simptomas. Pero pag nangyari ito, talagang dapat pumunta ka na sa doktor, no? Yung pagmamanas, kasi kibat nito ang function ng kidney mag-regulate ng ating tubig sa katawan, no? Kapag sobra, naiihi natin, pag kulang, kinoconserve. Pero kapag nasisira ng kidney, pwede siya mag-retain ng water, kaya nagmamanas, no? Pag nghihina, general weakness, no? Kasi pag nag-retain ka na ng mga waste product, no? Lalo na sa late stage ng kidney disease, itong mga lason sa katawan na to, magkakaroon na ng epekto sa iba't ibang vital organs. So, ang general weakness ay isa. Pangangate, no? Dahil na rin sa pag-ipon ng mga waste products sa katawan, no? Tapos yung iba hindi makatulog, no? Epekto ng waste products sa brain, no? Kawalang ganang kumain, no? Dahil pati yung paggalaw ng bituka naapektuhan na, no? Sexual dysfunction is another manifestation, no? So very important din yun lalo na sa mga mag-asawa. And then, in general, ang kidney disease manifestation talaga, hindi lang talaga dun sa ihi per se, but yung effect niya sa iba't ibang vital organs. Meron ding sinasabi na kapag mabula ang ihi, no? Yes, pwede siyang manifestation, but that is a very subjective assessment. Kasi, let's say, sa mga lalaki, pag umihi, nakatayo, di ba? So, minsan mapapansin nyo dun sa toilet, mabula siya, and that could be normal. So the best is if you have that and you're thinking na baka may risk ka ng sakit sa bato, might as well take your urinalysis or yung urine protein na binabanggit ko kanina para magkaroon ng objective assessment kung talaga bang nagtatapon ka ng protina. No? And then of course yung pagdudugo sa ihi, no? Lalo na kung kulay dugo na talaga yung ihi or meron tayong tinatawag na microscopic hematuria, meaning
clear ang urine mo and naked eye, pero pagtingin mo sa urinalysis, may mga red blood cells na nakita sa ihe. So, yun mga ano din yun, signs na baka yun yung mga unang manifestation din ng mga sakit sa bato. No? Yun. Pero ulitin ko, itong mga manifestations na sinabi ko, sometimes they occur already on a later stage of kidney disease, which is why I have to overemphasize that screening for those high-risk na individuals na sinabi natin kanina is very important so that the earlier that we determine, the better kasi may magagawa tayo para pigilan na lalo pang lumala yung sakit sa bato. Dok, sa ngayon, nasaan na po yung grupo nyo when it comes to pakikipag-coordinate sa ating pamahalaan at sa iba't ibang stakeholders para mapigilan yung pagtaas ng kaso ng CKD? Sabi nyo nga po, ang taas from 10 naging top 5 na. Ano na po Correct. yung hakbang na ginagawa nyo so far para mapigilan ito at mag-disseminate pa ng information to our patients? So since 2006, no, nakiisa na ang bansa natin in the celebration of what we call as World Kidney Day. And today is World Kidney Day, no. Ang World Kidney Day ay ino-observe natin as in-celebrate upang mapaalam sa buong mundo ang awareness tungkol sa sakit sa bato. And this has started 2006. We've started participating with that in coordination with the National Kidney Foundation at saka ang International Society of Nephrology. No? Sa atin naman on our part, patuloy ang aming pakikipagtulungan at pakikipag-usap sa ating mga kapwa healthcare workers, no? And as early as 2021, 2022, sinimulan namin ang proyekto na Stop CKD. Ang Stop CKD ay naglalayon upang i-empower natin ang lahat ng primary care physicians upang matutunan nila ang tamang pag-identify ng mga taong at increased risk of kidney disease at pag-screen, and not only that, initiate the early management, no? Kasi na-realize namin, iilan lang kaming nephrologists sa buong bansa, no? Just to give you the idea of how the disparity in terms of ratio of the specialists, siguro sa huling datos parang 7 million na ang merong sakit sa bato, no? But we are only about 1,300 kidney specialists in the country. So na-realize namin, doon sa mga taong unang may manifestation or may risk factor sa CKD, ito ay makikita ng mga primary care physicians natin. And na-realize din namin, 85% of these early CKD patients kayang i-screen, i-manage ng ating primary care Correct. physician. Which is Correct. why in 2021, 2022, we began talking to all our specialists, no, to empower them to identify, screen, and initiate early management ng kidney disease. Isa pa, pag-avoid ng smoking, no? Mag-quit, hindi lang avoid, quit smoking, no? And ang pagsangguni sa doktor, no? Kaya nga lagi naming in-emphasize, ni-empower na namin ang primary care physician kasi gusto namin very accessible sila sa lahat ng tao na nakakita sa kanilang sarili na mataas ang risk nila magkaroon ng sakit sa bato. Dok, isingit ko lang, ilang grams or milligrams lang yung dapat na nai-intake natin pagdating sa sodium or sa asin per day? And tama ba na hindi lang um, maaalat na pagkain, 'di ba? Pati matatamis, nagiging contributory din pagdating sa CKD. Correct. So dapat yung sa alat at least less than 2 grams, no, lalo na kung ikaw ay diagnosed na ng hypertension. Tapos iwasan yung hindi lang matamis I would say very high calorie diet, no. Iwasan 'yon. And exercise, hindi nalimutan kong banggitin, no. You have to spouse for increased activity. No, especially kung napakain ka sa isang okasyon, bawiin mo, no? Mag-ehersisyo, bawiin mo yung calories na na-take mo, no? Very important din na exercise kasi parang na ang ating mga listeners at manonood, lagi na lang
ini-equate lamang na ang pinaka-importanting sakit ay sakit sa puso at saka sakit sa baga. Well, in fact, ang sakit sa kidney would lead also to problems in the heart and the lungs. So very important lahat ng vital organs nyo, no? And when it comes to exercise, it addresses practically the prevention of all other vital organs, diseases. Doc, thank you so much for your time. Naparami po yung ano ko, yung follow-up question ko. But thank you so much for your Okay, time as okay. Thank you always. very much sa mga questions mo. They've been very helpful at sana nakarating yung mensahe namin. Opo, opo.